Ngayon ako nawalay sa pamilya ko. Yun, wag naiisip ko talaga yung word na family. Talagang babagsak yung luha ko, namimiss ko yung anak ko. Naka 1 kilometer na ako ng lakad. According sa mapa, 4 kilometer na lang. Ayun o, si Sasuke naririnig ko. What's up guys? Yun, nagpahinga ako ng 2 days dito sa Quesnel, British Columbia. And ito, hindi na rin ang bike dito. Like this. Today, plano ko rin mag-bike. Tingsang mga Canadian dito. Kung mga kasalubong mo, hindi ka rin kaagad. Anyways, try ko na maglakad for today's video. Samahan nyo ako. 5 kilometer papuntang trabaho. Yes, tama kayo na narinig. 5 kilometer. And yun, hindi tayo pwedeng magkulong lang sa bahay. Kailangan alamin natin kung paano mamuhay dito sa British Columbia. Tignan natin para sa pangarap, simulan na maglakad. And bukas may trabaho na ako. Ang sabi sa akin is baker daw ako in 4 AM in the morning. Diba? Grabe. Ang 4 AM in the morning dito, sobrang lamig. Yun ang pinaka malamig na time. Kagaya dyan sa Pilipinas is yun yung pinaka madaling araw. Ayun, yung pinaka malamig. Yun, siguro gagawin ko libangan to habang naglalakad. Kausapin ko yung camera para hindi ako maboard tsaka mapagod. Wala tayong choice kundi maglakad talaga. Ganyan katahimik dito sa Canada. Hiwa-hiwalay yung mga bahay, tapos lahat ng tao nasa loob lang, hindi sila lumalabas. And mode of transportation talaga dito is kailangan may kotse ka. And sunod kong pag-aaralan kung paano mag-bus. Ang sabi dito is kailangan may card daw, swipe, tapos may oras lang. Yan, kagaya na itong ito daw. Yan, dyan sila hihinto. By the way, this is Ivan, ang bagong OFW ng Canada. Sobrang baguhan. Ngayon ako nawalay sa pamilya ko. Yun, wag naiisip ko talaga yung word na family. Talagang babagsak yung luha ko, namimiss ko yung anak ko. Hindi ko alam kailangan natin gawin to. Kailangan kong gawin para sa future ng pamilya at anak ko. Anyways, ng unang pagsubok, pataas yung nilalakad ko. Nakahingal. Naka 1 kilometer na ako ng lakad. According sa mapa, 4 kilometer na lang. Hinihingal na ako. Pero ang sarap ng hangin, ang lamig. Hindi ka pagpapawisan. Nakakahingal pag uphill yung lakad. Masasanay pa ako dito. Papasok, ang hirap. Pero pag siguro, pag pauwi, madali na lang kasi pababa na to. Kita niyan. Yun ang nilakad ko. Pataas. Yan, tapos na tayo sa uphill. Yan. Ang daing mga puno dito. Pampabawas pagod. Ito dinaanan namin. Kita niyo yan? Ayan, highway na yan.
Yan, mga sasakyan. Diyan ba tayo pupunta? Di ba? Wala ba shortcut dito? Para din ako dumaan doon. Di ba? Parang paikot lang siya eh. Kung may shortcut lang talaga sa gitna. Ayun, oh. Sabi mo hindi pagpapawisan. Bakit pawis na pawis ka na? Iban. Nakahingal yung uphill na yun. Pero anyways, ito. Ibig sabihin, nakakit din ako dun sa uphill na yun. Oh my God. Try natin, try. Para ma-experience natin maglakad. Hindi tayo mababansagang bayani ng ating bansa. Bilang OFW. Hindi ka mahirapan maglakad ng 5 kilometers. BC Hydro. Hindi ko alam kung ano to. Ang alam ko ang hydro is kuryente, hindi siya water. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Ngayon sinabi ko, bagoong pa lang ako dito. And nakakuha lang akong idea sa mga vlogger sa TikTok. Ngayon, dito natin sisimulan ang ating nasimulan sa Pilipinas na pagiging motovlogger. And ngayon is walking vlogger. And soon, hintayin nyo, bibili akong bike. Kapag usap tayo habang nagbabike. Dala ko naman yung Insta360 ko, tsaka bike holder. Para kahit papaano, nakakalibang. Oh, ilang kilometer na inalakad ko. Oh, konti na lang. 4 kilometer na lang. Yan ang mga bikers, diba? Tama ba itong nilalakad ko? Feeling ko ito tama nga. Kasi pa-turn doon, tapos ito yung pababa. Yan yung mga bikers, oh. Paalang araw, sasama ako sa inyo mga guys. May simbahan dito. Ito, Vision Sunday, September 10 AM. Makakabisado ko lahat ng bahay dito sa tagal ko dito sa Canada. Ultimo pagtubo ng mga halaman, masusubaybayan ko yan. Pero in fairness, nakakalibang pag kinakausap ko yung camera. Ayun, oh. Si Sasuke naririnig ko. Ito. Ayun, oh. Baka makita ko dito si Sasuke. Natawid tayo dun sa pedestrian lane dahil lilipat tayo ng way pataas dun. Pedestrian lane. Kailangan natin sumunod sa batas dito kung paano yung mga tamang tawiran, kung saan. Kahapon na-try ko na rin maglakad sa downtown naman. Doon yung isang store namin. Pwede daw kasi akong mabaro doon pag kulang yung tao. And borrowed lang naman, hindi siya permanent store. Kasi sa LMIA ko, talagang sa uptown yung store ko. And sabi din ng employer, may possibility din na malipat ako ng bahay. Kaya ayoko pa mag-invest ng gamit masyado dahil ang dami kong bibit-bitin pag nangyari yun. Yung bahay namin is sobrang bago lang siya, talagang walang gamit. And kami yung mga bumili. Ultimo nung first day namin is yung mga kama, unan, yan, yung agad unang binili namin kasi kailangan naming i-condition yung sarili namin sa bakbakang magaganap. Kagaya ng mga ibang kasama ko, kinabukasan may pasok agad sila.
And ako yung nabigyan ng 2 days rest day agad, dahil para makapag rest day din yung mga kasama ko.